Ngayon, magbabasa tayo ng salita ng Diyos sa Gawa 20. Gawa 20. Basahin muna natin saka ako mag-explain ano yung nasa pagkakaintindi ko. Ang pamamaalam ni Pablo sa mga pinuno ng Iglesia sa Efeso. Mula sa Mileto, pinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng Iglesyang nasa Efeso. Pagdating nila ay kanyang sinabi, nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahon. Pinamalagi ko sa inyong piling mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asia. Buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan. Manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at pagkapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito ay sinasabi ko wala akong pananagutan kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal. Hindi ko hinahangad o hindi ko hinangad ang ginto, pilak o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Jesus, sigit na pinagpala ang nagbibigay kaysa ang tumatanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila.
Silang lahat ay umiiyak na yumakap at humalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita at siya'y inihatid nila sa barko. Hanggang dito lang muna tayo. Kasi, wala. Ang aking naano dito naman. Kung gaano kahalaga ang pagsunod ni Pablo sa Espiritu Santo, sa banal na Espiritu Santo. Kung gaano niya pinahalagahan ang pagtulong para hindi mailigaw ang mga tao, maging Hodyo man o Griego yon, na pag naligaw, pinangaralan sila na tumalikod sa mga kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, bakit mahalaga ang banal na Espiritu? Siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan. Yung binibigyan tayo ng parang dadan ako doon, pero parang wag na lang, kasi alam ng Holy Spirit na mapapahamak siya doon, pero hindi niya inintindi kung ano man yung mangyayari sa kanya. Pero kung tayo lang yun, syempre iiwas tayo doon. Pero si Pablo hindi, iba siya. Iba yung pagsunod niya talagang hindi niya inisip yung kanyang sarili. Mapahamak man siya. Wala daw halaga ang buhay sa kanya. Ganon siya grabing magmahal sa Diyos at sumunod. Kaya ang Holy Spirit, siya yung nagtatrabaho sa atin, na nagbibigay sa atin ng karunungan sumunod sa kanyang kalooban, sa kalooban ng ating Panginoong Jesus at ng ating Ama. Kaya sumunod tayo. Pero kulari mainisip tayo na parang nainis tayo sa isang kapwa natin. Tapos parang sinasabi ng may nagsasabi sa iyo na pag ganyan, ibig sabihin, kumikilos yung banal na Espiritu sa iyo. Kaya pag nawala yun, matakot ka na. Nakakaibigan ka na ni Satanas. Kaya magpasalamat tayo dahil meron tayong Holy Spirit. Once na tinanggap natin yun sa puso natin, siya na po yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Anong dapat mong gawin? Yun ang trabaho ng Holy Spirit, na mailayo tayo sa ating kapamakan. At bigyan tayo ng mas pagdedesisyon sa buhay. Meron yung guidance mula sa kanila. Ginagamit ang Panginoon, ang banal na Espiritu sa bawat anak niya, mailayo siya, magawa niya yung dapat niyang gawin. Napaka-importante po yung trabaho ng Holy Spirit sa atin. Ngayon, tulad pag nagpipray tayo, gusto natin mag-pray, pero yung katawan mo ayaw, yung espiritu mo gusto. Yung sa'yo, piliin mo kung ano yung nakakapag-pabuti sa'yo. Meron akong nabasa dito na habang nangangaral si Pablo, nangangaral siya. Ito. Huling dalaw ni Pablo sa Troas, ewan ko na bang pagkabasa nito, ng unang araw ng Sanlinggo,
Kami nagkatipon upang magpera-peraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sa pagkataalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo ang binata sa isang Nakaupo sa bintana isang binata na ang pangalay Eutico o Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa ikatlong palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanahog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, "Huwag kayong mabahala, buhay siya." Muling pumanhik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-umaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay na iniuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Yung hindi siya nakinig, nantok lang siya dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo. Nantok yung binata sa pagkahulog niya sa tatlong palapag. Nahulog siya, yun, namatay. Pero ganun pa rin, hindi man niya pinakinggan yung sinasabi ni Pablo, ay nabuhay pa rin siya. Pumilos pa rin ng Panginoon sa buhay ni Eutico. Parang kung tayo lang yun, ang ihahalin tulad niya, meron pa kayang gano'n? Namatay na, nabuhay pa muli? Meron pa kaya? Kasi tayo, kapag nananalangin, prayer time, yung iba dyan, inaantok, katulog na siya. Buti hindi nahulog katulad ni Eutico. Na kapag tayo nananalangin, mag-concentrate tayo. Alisin natin yung gumugulo sa isip natin bago tayo manalangin. Minsan nakakaano ba yun? Nananalangin tayo, ang daming magulo pa yung isip mo. Siyempre, hindi makakakilos ang Holy Spirit doon. Kasi bago tayo lumapit sa Panginoon, magpalinis tayo at alisin natin yung mga gumugulo muna sa isip natin para pag tayo nakapagpanalangin sa Diyos, focus ka, yung Holy Spirit kinokonvict niya ng puso mo at yun, makakapag-pray ka nang walang gumugulo sa isip mo at the same time hindi rin paulit-ulit yung panalangin mo. Minsan dahil sa ipakita mo lang na nanalangin ka, hindi mo lang paulit-ulit lang yung sinasabi mo. Pangit yun, hindi galing sa Panginoon yun, or hindi galing sa puso mo talaga yun sinasabi mo kapag panalangin ka lang. Huwag tayo mag-pray ng paulit-ulit lang, kahit na hindi mahaba. Ang importante, kahit maiksi man mo, pag galing sa puso mo yun, pinapakinggan ng Panginoon yun, at may ginagawa ka. Nasa puso kasi yung nakikita ng Diyos, yung puso ng isang tao na taimtim na nananalangin sa Kanya. Araw-araw,
dapat meron tayong prayer time, quiet time. Maging ano tayo sa Panginoon. Maging close. Yung relasyon mo sa Panginoon nagiging nag-uumapaw. Kaya yumayabong yung relasyon mo sa Panginoon kapag araw-araw kang nananalangin. Lalo na yung mga nasa ito na tayo, dumarating sa punto na yung mga depression. Ako, dumanas ako dyan. Nagkaroon ako ng depression sa taong 2018 pa yun, pero hindi ko pinansin. Mahirap yung pinagdaanan ko. Lagi akong pumupunta sa ospital. Akala ko kung ano nang, akala ko mamamatay na ako. Para bang ganyan-ganyan ka na lang huminga, parang hinahabol mo lang huminga. Hindi mo alam kung ano yun. Tapos, sa ER, takbo ka sa ER. Para sa isang linggo yata, nakakatatlong beses akong pumunta sa ER. Tapos nahihiya na akong pumunta pa. Parang sinasabi ng mga nurse ko, yung mga nag-a-assist ko, bakit parang laging nandito to? Parang suki na natin itong taong to. Ang hirap ko talaga ng dumadaan sa depression na yun. Kaya siguro nung mga time na yun, medyo nagpatalo ako sa akin. Patalo ako sa nararamdaman ko. Although nagpipray ako, pero iba yung epekto. Buti na lang nagpipray ako. Kung hindi, baka nasa mental na ako. Ay, pag hindi mo nakayanan yung problema mo, mauuwi talaga yan sa depression. Hindi natin namamalayan. Kapag pinabayaan natin, nangyayari talaga yung malala. Dami kong kakilala dyan na maraming pinagdadaan. Anak pa ng mayayaman. So, hindi nakakahiyang aminin yun. Gawa ng ano rin, demonyo. Gusto niyang nakawin yung anak ng Diyos. Gusto niyang sirain yung buhay ng tao. Ngayon, kapag nagtatalo ka, ikaw mawawala. Kaya nga sabi ng mag-ingat kayo. Kung nakontento ka rin, hindi naman sa nakontento na. Lalo na sa akin. Marami kong gusto, saka gustuhan kong makatulong sa akin sa buhay. Parang lahat gagawin mo. Nakalimutan mo ng kumain sa tamang oras. Nakalimutan, nalilipasan ka na ng gutom. Isa pa yun, sanhin ng hanggang sa naipon-ipon. Yung tulog mo pa, hindi pa maayos. Ngayon, natutulog ako dati, parang nakalutang yung tulog ko. Hindi ko alam kung nakasayad ba yung katawan ko. Yung ganong pangyayari mo hanggang sa lumalala na. Tatakbo ako sa ospital na naman. Simula akala ko sa sikmura ko lang hanggang sa pumunta na sa utak ko. Grabe. Kaya mga kapatid ko, ayoko nangyari na yun. Ngayon, kakapacheck up ko lang din ng isang araw sa aking doktor. Gawa ng nagdumi ako 5:30 in the morning yun. Friday lang po yun. Nagdumi ako ba? Nakita ko may dugo
Sabi ko, syempre, nakakatakot ko. Medyo na-alarma din ako. Sa parang, ano na naman, simula na naman ako nag-nervyos. Yun pala, buti na lang, sabi ng doktor, Almoranas sa loob. Hindi ko siguro na pressure daw sobra yung pag-dumi ko. Kaya, akala ko kung anong sakit ko na naman. Thank you, Lord, na hindi malala yun. Binigyan ako ng gamot. Siyempre, binigyan na naman ako ng gamot ng doktor ko na anti-depression. Ano yun? Ayokong sabihin kasi baka maya bilhin. Hindi pwedeng bilhin yun ng walang reseta galing sa doktor. Parang pills. Kalahati daw. Hahatiin ko yung isang tablet. Maliit lang siya. Pero hindi ko iniinom pa kasi as needed naman. Inaano ko dito. Bakit ako napunta sa nangyayari regarding dun sa mga pangyayari nung hindi mo nakayanan, nawala na yung relasyon sa Panginoon. Parang nag-backslide ka ba? Yan na naman, nakatake na naman siya. Kaya kailangan lumaban ka sa panalangin, lumaban ka sa pananampalataya ng labanan natin. Walang imposible sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos ano man yung pinagdaanan natin. Tulungan tayo. May kailangan yun kapag meron kang ganong pinagdadaanan. Mainam na meron kang taong pinagkakwentuhan, malalapit sa'yo, yung umuunawa sa'yo, yung intindi. Kaya ako salamat dahil nakulang ko. Nung umuwi nga ako ng Ilocos, March 15, nung kasagsagan ng COVID na yun. Umuwi ako. Pero yun yung time na grabe yung pinagdadaanan ko. May anak pa ako that time. Maliit pa yung anak ko. Hindi ko alam kung kakayanin ko siyang alagaan. Kasi may time talaga na para pa rin ang galing ng ulo. Ang galing umunit yung ulo mo. Ang galing parang natutulala na ako ng sana. Tapos, nung umuwi ako, katulong sa akin yung pag-uwi ko sa Ilocos. Dahil natulungan ako ng mga magulang ko. Kwento ko yung nangyayari sa akin. Hindi nila ako pinabayaan. Kaya tinulungan. Ang laking tulong ng mga mahal mo sa buhay, mga magulang mo. Kailangan alam nila yung nangyayari sa'yo para makatulong. Sila yung tutulong sa'yo para gumaling dun sa pinagdadaanan. Biro yung ganito sitwasyon. Kaya mga magulang, huwag natin pababayaan ng anak natin. Tanungin natin, hindi puro yung baka meron kang hindi puro ganun. Kailangan din kumustahin natin sila. Okay pa sila physically, mentally, emotionally. Pahawa yung akin ko. 24 minutes na tayo. 30 minutes na. Ewan ko kung malinaw ba. Malinaw ba yung mga sinasabi ko. Sa mga kapatiran ko na isa pa na tumulong sa akin. Mga tumulong sa akin. Pinagdaanan ko rin
Yun, number 1 yung church. Kapatiran, sila rin yung unang umagapay sa akin. Nakatulong din sila. I love you, kapatiran ko. Mahal ko kayo, ang aming mga pastors, Pastor Christian, Pastor Ernie, si Brother Elliot, ang laki ng tulong mo sa akin. Silang mag-asawa. Salamat. Si Ate Rona, namiss ko na kayo nung araw na, nung petsa na hindi pa tayo nakikita. Kawal kasi sa panahon pa ngayon ang lumabas para magtipon-tipon muli. Sana dumating na yung normal days. Magawa natin yung dating ginagawa natin. Kakain tayo sa labas. Kahit konti, kahit maliit, kahit kung ano man yung kinakain natin. Masaya tayo. Churchmate ko, sana sa pagdating ng 2021, kabalik na tayo sa church. I hope God will heal our land. I pray that our nation maging free sa virus na ito. I pray that in Jesus' name. Restore ng Panginoon din ng ating economy. Grabe. Economy natin bagsak na bagsak. Ating gobyerno, hindi alam ano. Ay, meron akong na ano pala. Kung ano pang fake news yun. Sinare sa akin ng uncle ko na yung meron daw unang nagpaturok babae yun sa Europe ba yun? Babae siya, nagpaturok siya, unang tinurukan siya ng vaccine pang anti-COVID. After 2 days namatay. Ay, kaya medyo mag-ingat tayo. Ito, kung darating man yung COVID, ay yung vaccine man na yan. Mainam, huwag na tayong magpaturo. Ang buhay ng tao. Sana sinampol muna nila sa aso, sa mga hayop bago sa tao. Grabe. Tapos ng loob din ng babae, ako hindi ko gagawin yun. Unang-una pa lang, hindi naman sample pa lang. Ayun. Mag-ingat tayo. Sana wala naman. Kasi sabi nila, meron na daw yung vaccine. Laki pa ng halaga na pinagkagastusan ng ating gobyerno dahil sa vaccine. Tapos ganyan. Baka maulit pa yung nangyari na rin sa ano ba yun yung vaccine ng dengue? Dingbaksya na yan, di ba? Anong ginawa ng gobyerno? Pera lang ba yun ang hinabol nila? Pero nasaan yung mga bata na naging biktima sila ng kawawang mga bata. Kaya pag dumating man yung virus na anti-vaccine na yun. Anti-vaccine? Vaccine sa virus? Huwag naman sanang mangyari. Bye-bye na. 30 minutes na tayo. Bye-bye. I-ano nyo pala ako sa aking YouTube channel. Support please, like, comments, and subscribes. Tapos pindutin nyo yung bell button na all para ma-update kayo sa mga bagong videos na ipopost natin. I-upload natin. Thank you so much. I love you all.